Pagdating ko sa baryo, agad kong naramdaman ang kakaibang aura. Hindi ko sigurado kung takot lang ba ito o talagang may kakaiba. Lumapit kami ng kapatid ko sa tindahan para bumili ng tubig. Nang biglang lumapit ang isang bruskong lalaki na parang di natutuwa sa amin. Agong dating kayo dito, no? Anong sadya niyo sa baryo namin? Dami yung dalang gamit, Oo, naghahanap kasi kami ng natitirahan eh. Balak namin magtanim ng mga halamang gamot dito. Sabi nila maganda daw yung lupa sa lugar na ito. Ha? Parang kilala kita. Di ba ikaw yung kilalang albularyo sa kabilang bayan? Ako? Albularyo? Nako, hindi po. Ay, Kuyang Pogi. Biologist tong kuya ko. Hindi cheap na albularyo. Ew! I can't even. Nakangiti si Andoy, pero halatang may duda. Maya-maya, nagyaya siyang uminom sa tambayan nila. Para hindi magginala, sumama ko at pinauna na si Pio sa kubong tutuluyan namin. Habang nagiinuman kami, hindi ko maiwasang mapansin ang mga kakaibang tingin ng iba pang kalalakihan doon. Halata sa kanila ang pagkainis at parang may binabalak. Ngayon, saan ka nga ulit galing, Elias? Sa Maynila. Sigurado kang hindi ka talaga kabilang bayan, ha? May kamukha ka kasi. Nako, hindi. Taga Maynila ako. Napunta lang ako dito kasi naghahanap kami ng kapatid ko ng tahimik na lugar. Dito? Tahimik? Sure ka ba dyan? At saka, bakit dito ba? Marami namang ibang baryo, Meron ba sa iba? Kaya naman talaga namin napili ang lugar na ito kasi maganda daw ang lupa rito para magtanim. Nagkatinginan sila Andoy at Pedro. Parang nag-uusap ng walang salita. Alam kong oras na lang bago may magtangkang umatake sa akin. At hindi nga ako nagkamali. Biglang hinawakan ni Andoy ang braso ko. Alam mo, Elias, yung pinakaayaw namin yung mga sinungaling. Amoy na amoy sa iyo Oo nga, ikaw talaga yung kilalang albularyo sa kabilang baryo Pinaglololoko mo pa kami. Anong albularyo? Baka naman yung mga amoy ng halaman yung naamoy nyo. Medicinal plants kasi yung mga yon. Hinugot ko kagad yung ID ko na nagpapakitang biologist ako, kaya medyo kumalma yung dalawa. Mukhang totoo nga. Nung sabi pre? Ayan Biologist? Ano ba yan, Andoy? Di ka ba marunong bumasa? Marunong ako, no? Ang late kasi ng sulat hindi ko makita. Sus, Andoy. Elias, alam mo, dito sa baryo namin, hindi basta-basta natanggap ng mga dayo dito. Kaya kung ako sa iyo sa iba ka na lang tumira. Naiintindihan ko pero magugustuhan nyo rin ako pag nagtagal. Tiwala lang. Ako na to Napatigil si Andoy. Nag-aalangan siya. Alam kong hindi pa dito natatapos ang lahat. Pero kailangan ko munang ipakita na hindi ako basta-basta. Nang medyo kumalma na ang lahat, tumalikod ako at umalis na muna sa lugar kung saan sila nagiinom. Napaniwala ko sila pero ang totoo, ako talaga yung kilalang albularyo sa kabilang bayan. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa baryo ng mga aswang pero ngayong nandito na ako, kailangan ko magpanggap na isa akong normal na tao. Mahirap na, baka bigla akong pulbusin ng mga ito. Pagbalik ko sa tinutuluyan namin, sinalubong ako ng kapatid kong si Pio. Girl, ano na? Parang nakita ko umuusok ka, Ano, nag-fight-fight ba kayo doon? Ano ba? Sinabi nang wag mo nga akong tawagin na girl Ito talaga I will call you what I want to call you, sister. Ay naku, bahala ka nga. Pero grabe Pio, ang titindi nila dito. Pero wag ka mag-alala, kakayanin natin to. Te, basta ikaw ang bahala. Nose kong carry mo na yan. Ako naman dito, carry bills lang. Charot!
Napangiti na lang ako. Alam kong mahirap ang susunod na mga araw. Pero para sa asawa kong may sakit, gagawin ko ang lahat. Kailangan kong makagawa ng pinakamahirap na halong gamot para gumaling siya. Sana lang ay kayanin ko ang lahat ng pagsubok na ito. Kinabukasan, nagdesisyon akong magtanong-tanong sa mga tao sa paligid kung saan makakahanap ng pinakamagandang lupa para sa mga halamang gamot ko. Habang naglalakad ako sa mga iskinita ng baryo, ramdam ko ang mga titig ng mga tao na parang may gustong sabihin. Pero walang naglalakas loob na magsalita ng direkta. Manong, pwede po bang magtanong? Saan po dito may magandang lupa para sa pagtatanim ng mga herbal na halaman? Iho, maraming lugar dito. Pero sigurado ko bang dito mo gusto? Medyo delikado kasi ang mga pananim dito eh. Madalas may mga peste. Napansin kong parang may gusto siyang ipahiwatig sa salitang peste. Pero pinili ko na lang na hindi na lang ito pansinin. Salamat po, Manong. Susubukan ko po. Patuloy akong naglakad at nadaanan ko ang isang bakanting lote na napapaligiran ng matataas na damo. May nakita kong ilang lokal na nagkukumpulan at mukhang may pinag-uusapan sila. Magandang araw po. Naghahanap po kasi ako ng lugar para sa mga halaman ko. Alam niyo po ba kung sino ang may-ari ng lupang ito? Iho, hindi yan simpleng lugar na basta-basta lang. Madalas may nagaganap dyan tuwing gabi. Kung ako sa iyo maghanap ka na lang ng ibang lugar. Ho? Anong nangyayari tuwing gabi, kuya? Wala. Basta, iwasan mo na lang yan. Bumalik ako sa tinutuluyan namin. Dala ang ilang impormasyon pero mas lalo lang akong naguluhan. Sinalubong ako ni Pio na abala sa pag-aayos sa kanyang mga gamit. Ote, kumusta ang paghahanap natin ng lupain dyan? Ready na ba tayo magtanim ng ating Garden of Life? Medyo malabo pa Pio. Parang may tinatago yung mga tao dito. Sabi nila, may mga nagaganap daw sa gabi. Tinanong ko naman kung ano, basta ang sabi nila iwasan na lang daw. Ang suspicious talaga. Diyos ko, sounds scary. Pero alam mo ba, te, nung naglalakad ako kanina, may nakita kong mga kakaibang marka sa mga puno Parang kalmot ng malaking hayop. Yun kaya yung tinutukoy nila? Talaga? Siguro kailangan nating mag-ingat lalo na sa gabi. Baka nga may mga pesteng hindi natin alam. True lalo. Pero wala pa rin yan sa powers ng ating garden gloves. Charot! Sa mga sumunod na araw, mas nag-ingat kami ni Pio. Alam namin na may mga bagay sa baryo ng mga aswang na hindi pa namin ganap na nauunawaan. Pero ang mahalaga, handa kami sa anumang mangyayari. Isang hapon, habang busy kami ni Pio sa pag-aayos ng mga gamit para sa pagtatanim kinabukasan, biglang nag-ring ang cellphone ko. Si Marta pala yung tumatawag, yung asawa ko. O mahal, kumusta ka? Ano nang balita? Elias, mahal, sorry kung biglaan ang tawag ko. Pero kailangan mong malaman, hindi na maganda ang lagay ko Sabi ng doktor, kailangan natin magmadali. Naramdaman ko ang bigat ng boses niya at para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makapaniwala na mas lumalala pa ang kalagayan niya. Oo, naiintindihan ko, mahal. Hayaan mo. Gagawin ko ang lahat dito para makagawa ng gamot. Huwag ka mag-alala. Ilang araw na lang. Konting tiis na lang, mahal. Sana talaga, Elias. Mahal na mahal kita. Ingat ka dyan. Mahal na mahal din kita. Hindi ako susuko. Magpapakatatag ako para sa'yo. Sana ganun ka rin. Pagkababa ko ng telepono, lumingon ako kay Pio na parang narinig niya ang buong usapan. Oh my gosh, te! Is everything okay? Kailangan na natin magmadali, Pio.
Hindi na maganda ang lagay ng Ate Marta mo. Kailangan na natin makahanap ng tamang halaman para sa halamang gamot. Okay girl, bukas, first thing in the morning, hanap tayo ng halaman. Ano ba yung mga need natin? Kailangan natin ng mga rare na halaman. Ito yung mga listahan, no? Kailangan nating mahanap yan para ihahalo ko sa mga halamang gamot na itatanim ko. Kinabukasan, maaga pa lang, nagdesisyon na kaming lumabas. Hindi pa sumisikat ang araw, handa na kami ni Pio na maghanap ng mga liblib na parte ng baryo. Sa paglalakad namin, nakaramdam kami ng kakaibang lamig at mga tunog na galing sa mga kakahuyan. Ito yung mga lugar na sinabihan kami ng mga lokal na umiwas. Pero wala na kaming oras. Pio, maging alerto ka ha. Baka kung anong makasalubong natin dito. Yes, te. I spilled. Pero, Kuya Elias, remember, kahit ano mangyari ha, nandito ako. We're in this together. Habang lumalalim ang pagpasok namin sa kagubatan, mas napapansin namin ang mga kakaibang marka at tunog na nabanggit ni Pio dati. Bigla kong naalala ang sinabi ni Manong Berto tungkol sa mga pesting nagaganap dito sa gabi. Malamang hindi lang ito simpleng hayop na gumagala dito sa kagubatan. Pio, baka hindi lang mga hayop ang narito ah. May kutob ako. Pero wag na nating isipin yon. Focus tayo sa paghahanap ng mga halaman. Copy, te. Eyes on the prize. Pero grabe, parang may nararamdaman ako eh. Well, never mind. Hanap lang tayo. Tuloy-tuloy kami sa paghanap. Umaasa kami na makikita namin ang hinahanap namin bago pa man lumala ang kalagayan ni Martha. Kahit may mga kakaibang pangyayari, sinusubukan namin manatiling matatag at mag-focus lang sa goal. Habang lumalalim pa ang gabi at ang kadiliman sa kagubatan, lalo kaming nagiging maingat ni Pio. Hawak namin ang flashlight at mga anting-anting ko. Dahan-dahan kaming naghanap ng mga kakaibang halaman. Ngunit sa kalagitnaan ng paghahanap namin, biglang may kakaibang tunog na nanggaling sa mga madidilim na sulok ng gubat. Te, narinig mo ba yon? Parang may kumikilos sa mga dahon. Oo, naririnig ko. Kaya maganda ka, Pio. Sa ilalim ng buwan, biglang lumitaw ang nilalang na may mga matatalim na mata at pangil na nakakatakot. Isang aswang. Kinuha ko kagad ang aking mga bote ng banal na tubig at anting-anting. Sino kayo? At bakit yung ginugulong tirahan namin? Naghanap lang kami ng halamang gamot. Yun lang ang pakay namin. Wala kaming balak makipag-away. Umalis ka na lang! Pero hindi nagpatinag ang aswang. Mabilis itong sumugod sa amin. Handa na ang kanyang mga kuko para sa pag-atake. Sa bilis ng mga pangyayari, itinapong ko ang isang bote ng banal na tubig sa kanya at sabay hawak sa aking anting-anting. Pio! Lumayo ka! Ingat, te! Nang tamaan ng banal na tubig ang aswang, napasigaw ito sa sakit. Nakakita ko ng pagkakataon, kaya agad akong lumapit at ginamit ko ang aking anting-anting. Pinalo ko sa ulo ang aswang. Kahit na malakas ang aswang, ay unti-unting humina to dahil sa epekto ng banal na tubig at anting-anting. Sa huling pagsugod ng aswang, nagawa kong itulak siya pabalik gamit ang natitira kong lakas. At sa hindi ko inaasahang pagkakataon, bigla itong tumama sa isang matulis na sanga ng puno. Tuluyan itong bumagsak at hindi na gumalaw pa. Huminga ka, Pio. Ligtas na tayo. Oh my God, te! Hindi ko akalain na totoong makakakita tayo ng aswang. Ako rin. Pero kailangan natin mas maging alerto. Alam na nila na nandito tayo. Pagkatapos namin makarecover sa nangyari, nagpatuloy kami sa paghahanap ng mga halamang gamot. Pero mas maingat na. Alam namin na ang unang aswang ay maaaring hindi nag-iisa at posible pang may iba pa sa paligid. Te, sure ka bang itutuloy pa natin to? Delikado na eh. Walang choice, Pio.
Para kay Marta to. Kailangan natin makahanap ng gamot. Kinabukasan, kahit pagod at puyat, nagising kami ni Pio sa balitang kumakalat sa buong baryo. May nawawalang tao at ito ay walang iba kundi ang aswang na napatay namin kagabi. Kahit kinakabahan, kailangan naming magpanggap na wala kaming alam sa nangyari. Habang kumakain kami ng almusal sa isang lokal na karinderya, lumapit sa amin si Mang Kaloy, isang matandang lalaki na kilalang tsismoso sa baryo. Mago, nabalitaan niyo ba? May nawawala daw sa baryo. Baka may kinalaman kayo doon kasi kayo lang naman ang bagong dating dito eh. Tumango lang kami ni Pio. Pinipilit naming panatilihing kalmado ang aming mga mukha. Talaga po ba? Nakakatakot naman pala dito. Sana mahanap nila agad. Oo nga po, nakakabahala talaga. Sana walang masamang nangyari. Eh kayo, saan kayo nagpupunta kagabi? Mukhang pagod na pagod kayo ah. Nag-ikot lang kami sa paligid para maghanap ng mga halaman. Mahirap pala ang mga daan dito eh. Madilim at maraming ligaw na landas. Mag-iingat kayo. Hindi biro ang mga nangyayari dito sa gabi. Maraming alam nyo na. Opo, salamat po sa paalala, Mang Kaloy. Mag-iingat po talaga kami. Habang si Mang Kaloy ay patuloy sa pagkukwento tungkol sa iba pang mga pangyayari sa baryo, kami naman ay patuloy sa pagkain. Pero pinipilit namin na hindi ipakita ang kaba namin. Pagkatapos ng ilang minuto, nagpaalam na kami at nagdesisyon na umuwi muna para magplano ng susunod na hakbang. Sa daan pa uwi, nag-usap kami ni Pio. Pio, kailangan natin mag-ingat sa mga sinasabi natin at sa mga ikinikilos natin. Mukhang nagsisimula na silang magduda sa mga tulad nating dayo. Oo, te. Feeling ko, kailangan nating mas maging low-key. Baka mas lalo silang maghigpit dito sa baryo eh. Pagdating namin sa aming tinutuluyan, nagdesisyon kami maglaylo muna ng ilang araw at iwasan ng paglabas-labas, lalo na sa gabi. Naglaan kami ng aming oras sa pag-aaral ng mga halaman na nakolekta namin at sa paggawa ng mga plano kung paano namin itutuloy ang aming misyon nang hindi kami napapahamak. Kailangan natin mas maging maingat, Pio. Alam kong para kay Marta to. Pero ayaw ko rin namang mapahamak tayo ng dahil dito. Ay nako, agree din ako dyan, te. Safety muna. At least, habang nagtatago tayo, pwede nating pag-aralan yung mga halaman na nakuha natin. Para hindi masayang yung oras natin, di ba? Isang hapon, habang tahimik kaming nag-aaral ng mga halaman sa loob ng aming tinutuluyan, may kumatok sa pinto. Binuksan ko to ng dahan-dahan at doon ay nakita namin si Mang Dante. Isa sa mga lokal na matagal na naming napapansin na parang may alam tungkol sa mga nangyayari sa baryo. Ang ekspresyon ng mukha niya ay seryoso at may halong pag-aalala. Elias, alam kong hindi ka lang basta naghahanap ng halaman dito. Nararamdaman ko may iba kang kakayahan eh. Nanatili akong kalmado. Pero sa loob-loob ko ay kinakabahan na ako. Suminyas ako kay Pio na manatiling tahimik. Mang Dante, totoo po, may kakayahan nga po ako bilang albularyo. Pero nandito po ako para sa isang mahalagang misyon na walang kinalaman sa komunidad ninyo. Para po ito sa asawa ko na malubha ang sakit. Naiintindihan ko. Pero delikado para sa inyo at sa kasama mo na manatili pa dito. May mga matang nagmamasid sa inyo at hindi lahat ay maunawain tulad ko. Mang Dante, please. Bigyan niyo po kami ng kaunting oras pa. Malapit na po kami makahanap ng solusyon para sa sakit ng asawa ni Elias eh. Si Mang Dante ay nagdadalawang isip. Nag-iisip siyang mabuti base sa sitwasyon. Matagal siyang nakatingin sa amin. Sinusuri ang aming sinseridad. Sige, bibigyan ko kayo ng ilang araw pa. Pero sa isang kondisyon.
kailangan nyo mag-ingat at iwasan nyo ang masyadong paglabas-labas. At kung may kailangan kayo lumapit lang kayo sa akin. Tutulungan ko kayo hanggat kaya ko. Naku, maraming salamat po Mang Dante. Pinapahalagan po namin yung tulong nyo at pangunawa nyo sa amin. Ay basta tandaan nyo hindi lahat dito katulad ko. May mga aswang na hindi magdadalawang isip na ipahama kayo kapag nalaman nilang albularyo ka. Pagkaalis ni Mang Dante, napaupo kami ni Pio. Pareho kaming nakahinga ng maluwag pero may responsibilidad kami na dapat harapin. Grabe te, buti na lang mabait si Mang Dante, no? Pero nakakatakot din isipin na may iba pang mata na nagmamasid sa atin. Oo Pio, kailangan natin magdoble ingat. Gamitin natin ang natitira nating oras para makahanap ng kailangan natin. Kailangan nating maging mabilis at maingat. Sa mga sumunod na araw, mas lalo kaming naging maingat sa aming mga kilos. Tinutulungan kami ni Mang Dante sa pagkuha ng ilang halaman na kailangan namin. Habang kami naman ni Pio ay nagsisikap na buuin ang halong gamot para kay Marta. Habang tumatagal, mas nararamdaman namin ang panganib. Pero sa tulong ni Mang Dante, nanatili kaming ligtas at hindi napapansin ng ibang mapanganib na nilalang sa baryo. Dahil sa tulong ni Mang Dante, nagawa naming manatiling ligtas sa baryo. Pero mas naging komplikado ang sitwasyon na magsimulang maghinala ang ibang aswang. Hindi nagtagal, isang gabi, may mga kumatok sa bahay kung saan kami nakatira. Elias, Pio, may mga aswang nang nagsisimula na maghinala sa inyong presensya dito. Nagtatanong na sila kung bakit pa kayo naririto at kung ano ba talaga ang ginagawa nyo. Ano pong gagawin natin, Mang Dante? Kailangan nyo magpanggap na isa sa kanila. Ito lang ang paraan para hindi na sila magduda sa inyo. Sige, ako nang bahala sa iba. Sasabihin kong nakita ko kayong kumakain ng hilaw na karne sa gubat. Oh my gosh, te! Kumakain ng hilaw na karne? Grabe siya, oh! Cannot! Pio, kailangan natin gawin to. Para kay Marta to. At para na rin sa kaligtasan natin. Lalo na ngayon na nagdududa na sila sa atin. Kinagabihan, sinimulan namin baguhin ang aming mga kilos at galaw para magmukhang kapani-paniwala sa mga mata ng mga aswang. Naglakad kami ni Pio sa baryo na parabang mga taong sanay na sa gabi at sa dilim. Paminsan-misang kumakain ng mga inihandang laman na mukhang hilaw na karne na inihanda ni Mang Dante. Mukhang sanay na kayo dito Akala ko ba mga taga-lungsod kayo? Dito sa baryo, natutunan namin ang mga ganitong pamumuhay. Mahirap na, baka hindi kami makasabay sa inyo. Ayaw naman naming mapag-iwanan. Yan, tama yan. Dapat lang na matuto kang mamuhay tulad namin. Sa mga sumunod na araw, dahil sa mga kumakalat na chismis na aming pag-angkop, unti-unti nang nawala ang pagdududa sa amin. Nagpatuloy kami ni Pio sa aming gawain. Mas madalas sa loob ng bahay habang si Mang Dante ang kumukuha ng mga kinakailangang halaman sa mas ligtas na paraan. Te, parang reality show ang peg natin. Pero horror version. Mahirap man Pio, pero kailangan. Thank you sa hindi mo pag-iwan sa akin dito. Ay, walang anuman, te. Alam mo naman, ride or die tayo. Habang nagtatagal, lumalala ang tensyon sa baryo. Isang gabi, habang abala kami ni Pio sa paghahalo ng mga sangkap para sa halamang gamot, biglang may narinig kaming ingay galing sa labas. Lumabas agad kami para alamin kung saan nanggagaling ang ingay at nakita namin si Mang Dante na nakikipagtalo sa isang aswang na hindi pa rin kumbinsido sa aming pagkatao. Si Kaloy. Huwag mo kami lokawin, Dante. Alam ko may itinatago ka mga kaibigan mo. Wala kang prueba. Mga mabuting tao mga yan. At wala sila masasamang balak sa baryo natin, Kaloy. Sa kasamaang palad, hindi lang basta simpleng pagtatalo ang naganap.
Sa sobrang galit, bigla na lang sinugod ni Kaloy si Mang Dante at sinimulan nitong sakalin. Sa gitna ng kanyang mga sigaw at pagpupumiglas, kitang-kita ang panganib sa buhay ni Mang Dante. Pio, tulungan natin si Mang Dante! Walang pag-aalinlangan, nagmadali kaming tumakbo ni Pio para pigilan si Kaloy. Habang sinusubukan kong hilahin si Kaloy palayo, bigla ko siyang natulak ng malakas at natamaan siya sa matulis na bato sa gilid ng kalsada. Nagkaroon agad to ng malalim na sugat at hindi nagtagal, namatay si Kaloy. Nagising ang buong baryo dahil sa pangyayaring yon. Nagtipon-tipon ang mga aswang, lalo na ang mga kaibigan at kamag-anak ni Kaloy, upang alamin kung ano ang nangyari. Ang pagkamatay ni Kaloy. Isang kilalang figure sa baryo ay nagdulot ng malaking kaguluhan. O Elias, Pio, magtago na kayo. Ako na ang bahala dito. Sabihin nyo na wala kayong alam at ako ang humarap sa kanya. Pero, Mang Dante, hindi namin kayo pwedeng pabayaan na lang dito. Wala nang panahon pa para mag-usap. Mas ligtas kayo kung hindi tayo magkikita. Magtiwala kayo sa akin. Wala nang nagawa kundi sundin si Mang Dante. Mabilis kaming pumasok sa bahay at nagtago. Habang naririnig namin ang pagtaas ng boses sa labas, nanginginig at takot na takot, nagdasal kami na sana'y malampasan namin ang gabing ito nang walang masamang mangyayari. Habang nagtatago kami, hindi mapigilan ni Pio ang kanyang pag-aalala. Paano kung hindi tayo makalusot dito? Nakakatakot. Sobrang delikado na. Kailangan natin magtiwala kay Mang Dante at kailangan ko matapos ang halong gamot para kay Marta. Ano man ang mangyari, hindi dapat tayo sumuko. Sa gitna ng tumitinding galit at kaguluhan sa baryo, nagdaan ang isang parang walang katapusang gabi para sa amin ni Pio. Kinaumagahan, may kumatok sa pinto. Si Mang Dante yon. Mukhang pagod at may mga sugat sa mukha. Agad namin siyang pinapasok. Elias, Pio, kailangan nating umalis kaagad. Galit na galit ang mga tao at gusto nilang patayin ako bilang ganti kay Kaloy. Hindi namin kayo iiwan, Mang Dante. Kami ang aksidenteng nakapatay kay Kaloy. Hindi namin hahayaan na mapahama kayo dahil sa nangyari. Nagdesisyon kaming lumabas at harapin ang nagtitipong mga tao. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa sentro ng baryo kung saan nagtipon ng mga aswang naggalit. Huminga ng malalim si Pio at nagsimulang magsalita sa harap ng nagngangalit na pulutong. Mga kababayan, nauunawaan namin ang inyong galit at lungkot sa pagkawala ni Kaloy. Gusto naming linawin na aksidente ang nangyari. Tinutulungan lang kami ni Mang Dante na magganap ang trahedya. Ako po ang aksidenteng nakasakit kay Kaloy. Pero hindi ko sinasadya. Nangyari to habang pinoprotektahan ko si Mang Dante mula sa pagsugod ni Kaloy. Wala po kaming balak manakit ng kahit na sino. Ang ilan sa mga nakikinig ay unti-unting huminahon. Pinag-iisipan ng aming mga pahayag. Subalit may ilan pa rin ang nanatiling nagdududa at hindi kumbinsido. Bakit nyo siya sasaktan kung wala kayong masamang balak? Bakit pa talaga kayo nandito sa baryo na ito? Mga kababayan, humihingi ako sa inyo ng pangunawa. Lahat na nangyari ay hindi inaasahan. Sila Elias at Pio ay hindi mga kaaway. Sila ay naghahanap ng gamot para sa may sakit. Hindi sila nandito para makipag-away o makasakit. Ang ilang matatanda sa baryo na nakakakilala kay Mang Dante bilang isang marangal na tao ay nagsimulang magsalita para sa amin. Kilala ko si Dante. Simula pa noong bata siya. Hindi siya magtatanggol sa mga taong may masamang intensyon. Bigyan natin sila ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanilang panig. Sa tulong ng ilang matatanda at sa reputasyon ni Mang Dante, unti-unting nahikayat ang iba pang mga aswang na pakinggan kami at muling pag-isipan ang kanilang mga akusasyon. Subalit, bagaman marami na ang nakumbinse, may ilang patuloy pa rin ang nagdududa. Nagbabantay at naghihintay sa susunod naming mga hakbang. Nakabalik kami sa aming tirahan
pansamantalang nakahinga ng maluwag. Ngunit alam naming hindi pa rin lubusang ligtas ang aming kalagayan. Matapos ang tensyonadong engkwentro sa mga taga-baryo, bumalik kami sa aming tinutuluyan para pag-isipang mabuti ang aming susunod na hakbang. Si Mang Dante na ngayon ay medyo kalmado na pero patuloy pa rin nag-aalala. May mahalagang impormasyon na ibinahagi sa amin. Elias, Pio, may alam akong lugar kung saan pwede niyong mahanap ang huling sangka para sa inyong halong gamot. Pero nasa ibang liblib na kuweba ito, sa hilagang bahagi ng gubat na bihira puntahan ng mga tao, pati na ng mga aswang. Ano ba yung lugar na yan, Mang Dante? Bakit delikado itong puntahan? Kasi ang kuwebang yon tinatawag na Kuweba ng Dilim. Sabi ng mga matatanda, tinitirhan daw ito ng mga nilalang na mas malakas at mas delikado kaysa sa ordinaryong aswang. Kaya bihira itong lapitan. Pero yung halamang kailangan mo para sa iyong halong gamot, doon lang makikita. Grabe, te. Parang level up ang horror game na ito, ah. Sigurado ka ba talaga dito? Kailangan natin gawin to, Pio. Para kay Marta. Mang Dante, pwede mo ba kaming samahan papuntang sinasabi mong Kuweba ng Dilim? Kailangan namin ng gabay eh. Mahirap para sa akin na iwan ng baryo lalo na ngayong mga oras na ito. Pero magbibigay ako ng mapa at mga instruksyon kung paano nyo mararating yung kuweba. Meron din ako mga gamit dito na makakatulong sa inyo sa paglalakbay. Naglaan ng oras si Mang Dante para ihanda kami sa aming paparating na paglalakbay. Binigyan niya kami ng detalyadong mapa, ilang anting-anting para sa proteksyon at mga pangunahing gamit para makaligtas sa gubat. Mang Dante, maraming salamat sa tulong niyo ah. Hindi namin ito magagawa nang wala kayo. Ay sige, basta mag-ingat kayo. Hindi biro ang lugar na yon. At Elias, tandaan mo ang halamang yon ay hindi basta-basta lang napipitas. May mga pagsubok na kailangang malampasan. Handa ka ba? Handa ako, Mang Elias. Ano man na mangyari sa akin, gagawin ko ang lahat para sa asawa ko. Kinabukasan, maaga kaming nagtungo ni Pio sa direksyong itinuro ni Mang Dante. Ang gubat ay mas madilim at mas tahimik kaysa sa karaniwan. At habang papalapit kami sa lokasyon ng Kuweba ng Dilim, nararamdaman namin ang pagbigat ng hangin at ang pagdami ng mga kakaibang tunog sa paligid. Te, kinakabahan ako. Pero kailangan nating ituloy para kay Ate Marta. Tama ka, Pio. Ano man na mangyari, magkasama tayo dito. Habang patuloy kami sa aming paglalakbay, handa kaming harapin ang anumang mga pagsubok na nasa aming landas. Alam na ang bawat takbang ay nagdadala sa amin ng mas malapit sa pagkakataon na mailigtas ang buhay ni Marta. Kahit na nag-aalangan si Mang Dante na iwan ang baryo sa gitna ng tensyon, nanaig ang kanyang pagnanais na tulungan kami. Kaya sa huli, nagpasya siyang sumama sa aming paglalakbay patungo sa Kuweba ng Dilim para siguraduhin na ligtas kaming makarating at makabalik. Hindi ko kayo matiis na mag-isa sa paglalakbay na ito eh. Magiging mapanganib at mas mabuti na may kasama kayong nakakaalam ng mga daan at panganib ng gubat. Bago kami umalis, nag-impake kami ng mga kailangang kagamitan. Kabilang ang mga ilaw, pagkain at gamot. Pati na rin ang mga anting-anting at banal na tubig na binigay ni Mang Dante. Maaga pa lamang ay nagtungo na kami sa gubat. Sinusundan ang mapa at direksyong tinuturo ni Mang Dante. Habang naglalakbay, ang kagubatan ay unti-unting nagbago ang anyo. Mula sa maliwanag at buhay na buhay, ito ay naging madilim at tila ba walang buhay. Ang mga puno ay nagtataasan at masinsin. Ang mga anino ay nagtatago ng hindi mabilang na mga lihim. Grabe, ibang-ibang pakiramdam dito. Parang lahat ng tunog amplified. Bawat kaluskos naririnig ko. Mag-focus tayo sa mapa at landas. Mang Dante, ano ang mga dapat natin pag-ingatan dito? Maraming ligaw na espiritu at nilalang ang gumagala sa mga landas na ito.
At Elias, Pio, itong tatandaan ninyo. Ang kuweba ng dilim ay pinaniniwala ang protektado ng mga sinaunang espiritu. Kailangan natin magbigay respeto at mag-ingat tayo sa bawat kilos. Pagdating namin sa pasukan ng kuweba, tumigil muna kami para maganda. Binuksan ni Elias ang isang maliit na bote na naglalaman ng banal na tubig at nag-sign of the cross bago kami tuluyang pumasok. Para sa proteksyon at para sa kapakanan ng asawa ko. Halina't magdasal tayo, naggabayan tayo sa paglalakbay na ito. Sa loob ng kuweba, ang dilim ay halos nakabibingi. Ang tanging ilaw lamang ay nagmumula sa aming mga flashlight. Habang pumapasok kami, ang mga pader ng kuweba ay kumikislap-kislap na parang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa kadiliman. Dito sa kuweba, maraming mga daan. Kailangan natin maging maingat na hindi maligaw. Sundan niyo ako at huwag maghihiwa-hiwalay. Sa aming paglalakad, ang kapaligiran ay puno ng mga tunog ng patak ng tubig at ang paminsan-minsang kislap ng mga maliliit na kristal sa mga bato. Unti-unti, narating namin ang isang malawak na bulwagan kung saan naroon ang isang bihirang halaman na kailangan para sa halong gamot. Ito na yun. Mang Dante, Pio, nakita na natin. Finally, te. Pero parang ang creepy ng halaman, ah. Dahang-dahang nilapitan ni Elias ang halaman. Lumuhod at maingat na pinutol ang kailangan nilang parte ng halaman. Sa sandaling yon, ang hangin sa loob ng kuweba ay tila humina at ang isang mabigat na katahimikan ay bumalot sa amin. Pagmadali tayo. Nakakuha na tayo ng kailangan natin, pero hindi natin alam kung anong maaaring mangyari dahil sa pagkuha nito. Nagmamadali kaming bumalik sa daan papunta sa labasan. Bawat takbang namin lalo lang nagpapabilis sa tibok ng aming mga puso. Hindi lang dahil sa pagod kundi pati na rin sa takot na maaaring mangyari pa. Habang mabilis kaming naglalakad pabalik sa pasukan ng kuweba, biglang may isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa kalaliman ng mga anino. Lumingon kami at nakita namin ang isang nilalang. Malaki at may pakpak at mga matang nag-aalab sa galit. Isang aswang ito at mukhang siya ang bantay ng halamang kinuha namin. Bilisan niyo! Ito ang bantay ng halaman! Kailangan nating lumaban! Kung hindi, hindi tayo makakalabas ng buhay dito! Habang papalapit ang aswang, mabilis kong kinuha ang banal na tubig at ang mga anting-anting na dala namin. Si Pio naman, humawak sa isa pang flashlight at itinutok ito sa mga mata ng aswang para pansamantalang bulagin ito. Pio, ilawan mo siya. Mang Dante, handa na ba ang mga anting-anting? Handa na! Sige Elias, ikaw ang magbuhos ng tubig. Ako ang bahala sa mga dasal at proteksyon. Habang papalapit ang aswang, isinaboy ko ang banal na tubig patungo sa kanya. Nang tumama ito sa kanyang katawan, sumigaw siya sa sakit at ang usok ay bumalot sa kanyang katawan. Si Mang Dante naman, bumigkas ng mga sinaunang dasal na tila nagbibigay ng dagdag na lakas sa banal na tubig. Mga traidor! Hindi nyo dapat kinuha ang halamang yon! Akin yan! Ah! Sa ilang saglit pa ng pakikipaglaban at sa tulong ng mga dasal at anting-anting, nagsimulang humina ang aswang. Gumamit ako ng natitirang banal na tubig. Ibinuhos ko ito sa ulo ng aswang. Nang huling patak ng tubig ay dumampi sa kanya, bigla siyang napaatras at nawala sa dilim. Umiiyak sa sakit at pagkatalo. Nakakatakot yun, te. Pero buti na lang at natalo natin siya. Salamat, Mang Dante, at sa iyong mabilis na pag-iisip. Pio, mabuti at naging alerto ka. Ngayon, kailangan na natin makalabas dito sa kuweba. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon at mabilis na tinahak ang daan palabas ng kuweba. Ang puso namin ay puno ng pagkabalisa hanggang sa tuluyan namin makita ang liwanag sa labasan ng kuweba. Sa sandaling yon, pakiramdam namin ay muli kaming nabuhay. Nakalabas tayo ng ligtas, pero mag-ingat pa rin tayo. Hindi natin alam kung maaaring may iba pa silang bantay o kung babalik pa ang aswang na yon. Tama ka, Mang Dante. Pero ngayon,
may pag-asa na tayo makagawa ng lunas para kay Marta. Salamat sa tulong nyo at lakas ng loob. Sa aming pagbabalik sa baryo, nagdala kami ng hindi lamang ng halamang kinakailangan para sa halamang gamot, kundi pati na rin ng bagong pag-asa at determinasyon na malagpasan ng anumang pagsubok na maaaring harapin namin sa hinaharap. Habang pabalik kami sa baryo, unti-unting nagpakita ng kakaibang sintomas si Mang Dante. Nagsimula siyang manghina at magpakita ng mga palatandaan ng sakit, kasama ang mga pasa na biglang lumitaw sa kanyang katawan. Nakakaramdam ako ng kakaiba. Parang may mabigat na pasanin akong biglang dumapo sa akin. Mang Dante, mukhang may nangyayaring hindi maganda. Dapat kang matingnan ng doktor o ng kapwa albularyo. Baka may kinalaman ito sa sumpang binanggit ng aswang bago siya umalis. Dapat nating alamin at gamutin ito. Nang makabalik kami sa baryo, agad kami nagtungo sa isang lokal na albularyo upang matingnan si Mang Dante. Kinumpirma ng albularyo na siya ay sinumpa ng aswang. Isang sumpa na magdudulot ng mabigat na karamdaman hanggat hindi ito mapapawi. Sa gitna ng pag-aalala para kay Mang Dante, tumunog ang cellphone ni Elias. Ang tumawag ay ang ama ni Marta, na may masamang balita tungkol sa kanyang kalagayan. Elias, kailangan mong bumalik kaagad. Lumalala ang kalagayan ni Marta. Hindi na siya makahinga ng maayos at sinasabi ng mga doktor na kailangan na niyang mabigyan ng lunas sa lalong madaling panahon. Napuno ng pangamba at determinasyon, nangako ko na gagamitin ko ang halong gamot para kay Marta. Ngunit bago yon, kailangan kong tiyakin na maayos din ang kalagayan ni Mang Dante. Mang Dante, ipinapangako ko na gagamutin kita. Pero kailangan ko munang iligtas ang asawa ko. Pio, pwede ba kitang iwan dito para alagaan si Mang Dante habang wala ako? Siyempre, te. Hindi ko pababayaan si Mang Dante, no? Alagaan mo na si Ate Marta at ako nang bahala dito. Siguraduhin mo lang na bumalik kang ligtas, ha? Nagpaalam na ako kay Mang Dante at Pio na may bigat sa aking puso. Ngunit may determinasyon na magamot ko ang aking asawa. Dala ang halong gamot, nagtungo ako sa pinakamalapit na transportasyon pabalik sa lungsod kung saan naroon si Marta. Samantala, si Pio ay nanatili sa baryo kasama si Mang Dante. Sinisikap na alagaan siya at hanapin ang posibleng lunas o kontra sa sumpa na ibinigay ng aswang. Tinawagan ko ang iba pang kilalang mga albularyo sa kalapit na mga baryo para humingi ng tulong at payo kung paano mapapawi ang sumpang ito. Sa kabila ng mga hamon, pareho kami ni Pio na may iisang layunin: ang pagligtas sa mga mahal namin sa buhay. Ang aming katatagan at determinasyon ay patuloy na sumusubok sa kinahaharap namin ng mga oras ng krisis. Pagdating ko sa lungsod kung saan naroon ang aking asawa, agad kong dinala ang halong gamot sa ospital. Nang matanggap ni Marta ang halong gamot, nagpakita ito ng agarang epekto. Unti-unting bumuti ang kanyang paghinga at nagsimulang bumalik ang kanyang lakas. Sa ilang araw pa lamang, malaki na ang pinagbago ng kanyang kondisyon. Laking pasasalamat ko at nambiyenan ko sa mabilis na paggaling ni Marta. Elias, mahal, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Naramdaman kong bumabalik na ang aking lakas. Ang mahalaga magaling ka na, mahal. Ngayon, kailangan ko nang bumalik kay Mang Dante. May sakit siya dahil sa sumpaan ng aswang na nagbantay sa halaman. Mag-ingat ka, Elias. Maraming salamat sa pagligtasan ako. Sana'y magtagumpay ka rin sa pagtulong mo kay Mang Dante. Bumalik ako sa baryo na may dalang magandang balita tungkol kay Marta at bagong lakas para gamutin si Mang Dante. Samantala, inalagaan ni Pio si Mang Dante. May mga pansamantalang lunas siyang nahanap pero kailangan ko nang para tuluyang gumaling si Mang Dante. Pagdating ko sa baryo, sinalubong ako ni Pio na may halong pag-aalala at tuwa.
Te, buti naman at nakabalik ka na. Ano? Kumusta si Ate Marta? Magaling na siya, Pio. Ngayon, kailangan natin tutukan si Mang Dante. Kumusta na ba siya? Medyo stable na naman siya, pero hindi pa rin tayo dapat magpakampante. Hinihintay ng lahat ng tulong mo eh. Agad kong nilapitan si Mang Dante at ginamit ang natutunan ko sa pagiging albularyo para suriin ang sumpa. Gamit ang ilang natitirang sangkap mula sa halong gamot at iba pang mga halaman mula sa baryo, sinimulan kong ihanda ang isang ritual para alisin ang sumpa. Mang Dante, maganda ka. Ito ay medyo masakit o baka magbago ang pakiramdam mo pero kailangan itong gawin para matanggal ang sumpa. Sige, handa ko, Elias. May tiwala ko sa iyo. Sa tulong ni Pio, isinagawa ko ang ritual. Gamit ang mga dasal at mga anting-anting, dahan-dahan naming hinila ang itim na enerhiya mula kay Mang Dante. Nang matapos ang ritual, kapansin-pansin ang pagbabago sa aura ni Mang Dante. Bumalik ang kulay sa kanyang muka at unti-unti siyang nakaramdam ng lakas. Nawawala ang sakit, Elias. Pio, salamat sa inyong dalawa. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa inyo. Ayos lang ho yun. Ang mahalaga magaling ka na. Ngayon, maaari na tayo mag-focus sa pagpapalakas ulit ng katahimikan sa baryo at siguraduhin na wala nang ibang maapektuhan ng ganitong mga sumpa. Matapos sa mga hamon, unti-unting nakabangon ang baryo mula sa mga pagsubok. Nagpatuloy kami sa pagtutulungan para sa kapayapaan at kaligtasan sa aming komunidad. Naging matibay ang aming samahan at respeto sa isa't isa. Sa mga sumunod na linggo, habang papalapit na ang kaarawan ni Mang Dante, naisipan namin ni Pio na manatili sa baryo para samahan siya sa kanyang kaarawan. Matapos ang mahirap na mga pagsubok, nagsimula kami mag-focus sa pagpapatibay ng mga relasyon ng mga taga-baryo at sa pagpapaunlad ng aming kasanayan sa herbal na medisina at pagiging albularyo. Pio, ngayon okay na ang lahat. Bakit hindi natin simulan ng pagtuturo sa mga kabataan dito sa baryo ng mga basic na kaalaman sa paggamit ng mga halamang gamot? Para hindi na rin sila masyadong umasa sa mga albularyong tulad natin. Para sa mga simpleng sakit lang, di ba? Ay te, magandang ideya yan Ikalat natin ang wellness vibes dito sa baryo. At siguro naman makakatulong din tayo sa pagpapalaganap ng kaalaman sa mas mabuting paraan ng panggagamot. Sa tulong ni Mang Dante, nag-ayos kami ng mga workshop para sa komunidad. Maraming kabataan at matatanda ang nagpakita ng interes. At dahan-dahang nagsimulang makilala ang baryo hindi lamang bilang lugar ng misteryo kundi bilang isang sentro ng tradisyonal na kaalaman sa kalusugan. Samantala, habang papalapit ang kaarawan ni Mang Dante, naganda kami ni Pio ng isang malaking selebrasyon bilang pasasalamat sa kanyang walang sawang pagtulong at paggabay sa amin. Plano naming isorpresa si Mang Dante sa tulong ng iba pang mga taga-baryo. Te, siguraduhin nating magiging espesyal ang araw na ito para kay Mang Dante Deserve niya ito matapos ang lahat ng nangyari, di ba? Oo, at magiging maganda rin itong paraan para mas lalo pang makipag-isa yung komunidad natin. Magsama-sama tayong lahat sa pagdiriwang. Dumating ang araw ng kaarawan ni Mang Dante at ang buong baryo ay nagtipon sa malaking open field malapit sa sentro. Nag-set up kami ng mga lamesa at upuan at ang mga kababaihan ng baryo ay nagdala ng iba't ibang klase ng handa. Mula sa mga pagkain na kakanin hanggang sa masasarap na inumin. Si Mang Dante walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Inakalang magiging simpleng araw lang ito para sa kanya. Nang dali namin siya ni Pio sa field, nagulat siya at natuwa sa sorpresang inihanda namin para sa kanya. Kayo talaga. Ginulat niyo ako Hindi ko alam na may ganitong kaganapan pala. Salamat sa inyong lahat Nasurpresa niyo ako ng bongga. Ito'y maliit na bagay lang kumpara sa mga nagawa mo para sa amin, Mang Dante.
Happy birthday ho. Mahal na mahal ho namin kayo. Nagsalo-salo kaming lahat. Nagtatawanan at nagkakantahan. Ang mga bata ay naglalaro sa paligid. At ang mga matatanda ay nagkukwentuhan ng mga lumang alamat at kwento ng baryo. Ang gabi ay puno ng kasiyahan, tawanan at pasasalamat. Ang selebrasyon ay hindi lamang para sa kaarawan ni Mang Dante, kundi isang pagdiriwang ng bagong simula at ng mas matibay na komunidad na pinagsama-sama ng tradisyon, pagtutulungan at pagmamahalan. Sa gitna ng masayang pagdiriwang ng kaarawan ni Mang Dante, biglang tumunog ang cellphone ko. Lumayo ako saglit mula sa kasiyahan upang sagutin ang tawag. At doon ko narinig ang balitang bumalik ang sakit ni Marta. Elias, mahal, pasensya na sa abala ha, pero kailangan mong malaman. Bumalik yung sakit ko. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang. Sobrang sakit ulit eh. Naguluhan at nag-alala. Nangako ko na gagawin ko ang lahat para matulungan siya. Ngunit dahil malayo ako, limitado ang magagawa ko. Pagkatapos ng tawag, bumalik ako sa pagdiriwang. Pero halata na ang bigat sa mukha ko. Ote, anong nangyari? May problema ka ba? Si Marta. May aaminin ako. Bumalik yung sakit niya eh. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nandito ako at siya naman nandun. Elias, tandaan mo, nandito kami para sa'yo. Ano ba na mangyari? Susuportahan ka namin. Huwag kang mayang sabihin kung paano ka namin matutulungan. Sa mga sumunod na araw, naging malungkutin at balisa ako. Madalas akong magmuni-muni sa tabi ng ilog o maglakad-lakad mag-isa sa gubat. Pinipilit hanapin ang kapayapaan sa kalikasan. Si Pio at Mang Dante, palagi silang nandyan para sa akin. Sinusubukan akong pasayahin o samahan sa mga tahimik na sandaling yon. Alam kong mahirap ito, pero tandaan mo hindi ka nag-iisa. Nandito kami ni Mang Dante. Handang makinig at tumulong sa iyo. Minsan may mga bagay sa buhay na hindi natin agad maiintindihan o masusolusyonan. Pero ang pagkakaroon ng matibay na loob at suporta mula sa mga kaibigan ay mahalaga. Sa kabila ng suporta mula sa mga kaibigan, nagpasya ako na hindi muna ako uuwi. Nadama kong kailangan kong hanapin ang mga bagay-bagay dito sa lugar na ito kung saan ako nakahanap ng bagong layunin at koneksyon. Dagdag pa, naniwala kong may mas malalim na dahilan kung bakit bumalik ang sakit ni Marta. At kailangan ko ng mas malawak na pangunawa at posibleng solusyon mula sa mga natutunan ko sa baryo. Pio, Mang Dante, magpapatuloy ako dito sa baryo. Pakiramdam ko may mga sagot pa akong kailangang hanapin dito. Mga aral na kailangan ko matutunan. Marahil sa pag-unawa sa mga misteryo dito, makakahanap ako ng mas epektibong lunas para kay Marta. Nagpatuloy ang buhay sa baryo. At bagamat may mga sandaling na puno ng kalungkutan at kawalan ng kasiguraduhan, pinilit ko mag-focus sa aking mga gawain. Sa tulong ni Pio at Mang Dante, ang aming pagkakaibigan at suporta sa isa't isa ay nagsilbing liwanag sa mga oras ng kadiliman. Nagpapaalala sa akin na kahit sa pinakamahirap na mga pagsubok, hindi ako nag-iisa. Nang ma-realize ko na kailangan kong lalo pang maunawaan ang halong gamot na ginawa ko para kay Marta, nagpasya akong kumonsulta sa aking lolo. Nakilala sa kanyang malawak na kaalaman sa mga sinaunang erbal na gamot at mga ritual. Lolo, maaari po ba kayong magbigay ng linaw tungkol sa halong gamot na ginawa ko? Bumalik kasi yung sakit ni Marta kahit ininom na niya yon. Elias, may mahalaga kong sasabihin sa iyo. Ang halong gamot na ginawa mo ay may kakaibang epekto depende sa kung sino ang iinom. Sa totoo lang,
kung ang iinom nito ay aswang, hindi ito basta gagana. Meron isa pang sangkap na kailangan, ang dugo ng ama ng aswang. Nagulat ako sa narinig ko. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganitong komplikasyon sa halong gamot na inakala kong makakapagpagaling kay Marta. Lolo, paano po ito? Hindi naman aswang si Marta. Bakit kailangan pa ng ganitong sangkap? Hindi ito tungkol kay Marta, Elias. Ang tinutukoy ko ay kung sakaling may aswang na uminom nito. Ngunit ang sitwasyon ni Marta ay iba. Posible na merong hindi tama sa paraan ng paggawa mo ng halong gamot. O may kulang ka sa mga ritual na dapat sana'y isinagawa. Napaisip ako sa sinabi ng aking lolo. Bumalik ako sa mga talaan ko at mga libro upang muling pag-aralan ng bawat takbang na ginawa ko sa paggawa ng halong gamot. Sa tulong ni Pio at Mang Dante, sinimulan naming muling balikan ng mga ritual at posibleng mga sangkap na maaring hindi namin naipasok. Siguro kailangan nating magdagdag ng iba pang protective spells o mga dasal sa halong gamot. Baka may kulang tayong invocation o protection na makakatulong para hindi bumalik ang sakit. Tama si Pio. At Elias, siguro magandang ideya na rin na subukan nating hanapin ang ibang halaman dito sa ating gubat na maaaring makadagdag sa bisa ng iyong halong gamot. Habang papunta kami sa kalapit na baryo kasama ang sinasabing tiyuhin ng ama ni Marta, puno kami ng pag-asa pero may halong pag-aalala din ang grupo. Pagdating namin sa bahay ng sinasabing posibleng ama ni Marta, natuklasan naming hindi pala siya ang hinahanap namin. Ito, ano pong ginagawa niyo dito? Rigor, hinahanap nila ang anak mo. Sabi nila, kailangan kanila dahil may malubhang sakit yung anak mo at ikaw lang ang makakatulong dito para hindi mamatay. Anak ko, anong ibig mong sabihin? Di ba pinaampon niyo ni Esther yung anak niyo nung taong ito? Pinakita niya yung dokumentong hawak namin at tiningnan niya itong maigi. Naalala ko na. Nabanggit nga ni Esther na nung nagpaampon siya noon, may nakasabay siyang babae na kapangalan niya pa. Ibig niyo pong sabihin, hindi po kayo yung ama ni Marta? Pasensya na pero sigurado ako doon dahil kasama ko na yung anak ko ngayon. 5 taon pagkatapos namin siyang ipampon, naging mabuti na ang lagay namin. Kaya napagdesisyon na naming bawiin siya. Wait po kayang nagkapalit yung baby? Wait? Anong wait? Ang ibig sabihin po ni Pio di po ba kaya nagkapalit yung bata? Kasi posible po Kasi sabay na araw silang dinala sa ampunan. Tapos iisa pa po yung pangalan ng ina nila. Naisip na din namin yan ni Esther. Dahil medyo magkamukha din talaga yung 2 bata nung dinala doon. Kaya pina-DNA test namin yung anak namin para makasigurado. Pasensya na po kung pinipilit namin. Umasa po kasi kami na gagaling na si Marte. Pasensya na kung hindi ako ang hinahanap niyo. Sana mahanap niyo na din siya kaagad. Pagod at bigo, nagpasya kaming magpahinga muna sa isang maliit na tindahan para pag-isipang muli ang aming diskarte. Pasensya na at nalito ko. Akala ko yung sinasabi niyo yung pamangkin ko. Hindi ko naman kasi inakala na iisa lang yung pangalan ng ina nila at sa parehong araw pa silang nagdala ng bata doon. Hindi pala siya yung tunay na ama ni Marta. Pasensya na talaga. Okay lang po. At least sinubok po natin. Maraming salamat po sa pagtulong. Kakaiba na po talaga yung sitwasyon Parang telenovela lang ang peg. Kaya need na nating umuwi para makapagpahinga na. Ang long na ng araw natin today. Alam kong sinusubukan lang na pagaanin ni Pio ang sitwasyon. Siguro ay nahalata niyang nalungkot ako sa balitang ito.
Bago pa man kami makabalik sa aming baryo, tumawag si Marta na halatang ngayon ay nangihina na. Elias, mahal, na-appreciate ko lahat ng ginagawa mo. Kayo ni Pio, at sobrang nagpapasalamat ako. Pero pakiramdam ko, konti na lang ang oras ko. Gusto ko sana na ihinto mo na yung paghahanap. Mas mabuti pang mag-spend ka na lang ng oras sa tabi ko habang may oras pa tayo. Narinig ko ang sakit sa boses ni Marta at naramdaman ko ang bigat ng hiling niya. Napaisip tuloy ako kung ano ang mga susunod kong gagawin. Mahal, sige, babalik ako dyan. Gusto kong makasama ka hanggat maaari. Pio, Mang Dante, kailangan ko nang puntahan si Marta. Sige, naintindihan ko. Sasamahan ka namin. Hindi ka namin pababayaan ni Mang Dante. Tama si Pio. Sa mga oras na ito, ang pinakamahalaga ay ang oras mo kasama si Marta. Sa tulong ni Mang Dante at Pio, nag-ayos ako ng aking mga gamit at agad na pumunta kay Marta. Naging tahimik ang biyahe pabalik. Nalulungkot ako pero nagpapasalamat pa rin na may pagkakataon pa ako makapiling si Marta sa mga huling sandali. Pagdating namin sa ospital, sinalubong kami ng biyenan ko at iba pang kamag-anak. Malungkot man ang muling pagkikita, nakita kong masaya si Marta na makita ko ulit. Elias, salamat sa pagbalik mo. Kahit ano pa ang mangyari, ang pagkakataon na makasama ka ngayon ay okay na sa akin. Salamat din, Pio, at Dante. Mang Dante na lang itawag mo sa akin. Nagkamay ang dalawa at matapos noon ay naging tahimik na si Mang Dante. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at makikita mo sa kanyang may malalim siyang iniisip. Elias, pwede maglakad-lakad lang ako sa labas ha? Sige po, sasama na kita. Nagpaalam ako kay Marta at lumabas na kami. Gusto kong malaman kung ano yung biglang nakapagpaalala kay Mang Dante. Mang Dante, ayos ka lang ho ba? Elias, may aaminin ako sa iyo. Ngayon ko lang nakita. Ako ang ama ni Marta. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig. At biglang naalala ko ang kinakailangang sangkap para sa halong gamot. Ang dugo ng ama ng aswang. Nakaramdam ako ng labis na pagkalito at pagkabahala. pero paano? Bakit hindi mo kagad sinabi, Mang Dante? Alam mong desperado kami maghanap ng solusyon para kay Marta, di ba? Hindi ko rin alam. Matagal na panahon na yon, kaya hindi ko naalala ang taon kung kailan nangyari yon. Medyo nagka-ideya na ako nung napag-usapan nilang Esther ang pangalan ng nanay ng bata. Pero hindi muna ako nagsalita dahil baka magkamali na naman tayo. Ayaw kong umasa ka na naman sa wala. Pero sana sinabi mo pa din. Ano, kung hindi pa ako magtatanong, hindi mo sasabihin? Nung nakita ko yung balat ni Marta sa braso kanina, nahugis puso, nakumpirma ko na siya yung anak ko. Pinag-iisipan ko kung paano ko ba sasabihin sa iyo kasi baka ganito nga yung isipin mo. Sa pagkakatuklas na ito, napuno ako ng emosyon. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Hindi ko gustong pisikal na masaktan si Mang Dante pero kailangan ko makahanap ng paraan para matulungan si Marta. Mang Dante, hindi kita kayang saktan eh. Isa ka sa pinakamabuting kaibigan ko. At parang pamilya na rin. Ngunit kailangan natin makahanap ng paraan para matulungan si Marta. Na hindi kinakailangan dumanas ka ng sakit o kapalit ng iyong buhay. Elias, handa akong tumulong sa anumang paraan. Kung kailangan kong ibigay ang buhay ko, ibibigay ko. Hindi ko hayaang magdusa si Marta dahil sa mga pagkakamaling nagawa ko noon. Habang pinoproseso ko ang napag-alaman mula kay Mang Dante, nagdesisyon akong kumonsulta muli sa aking lolo para matulungan niya ako sa sitwasyon na ito. Kinuwento ko ang mga nalaman ko at sinabi ko kay lolo na hindi ko gustong masaktan si Mang Dante.
Lo, nalaman ko po na si Mang Dante ang tunay na ama ni Marta. Nabanggit niyo po kasi na kailangan ng dugo ng ama ng aswang para sa halong gamot. Kaya nag-aalangan ako. Hindi ko po kayang isipin na sasaktan namin siya o kikitlin ng buhay para makuha lang yung dugo. Elias, apo, hindi mo kailangan magdulot ng sakit o kitlin ng buhay para lang makakuha ng dugo. Ang kailangan lang isang patak lang ng dugo ni Mang Dante para maihalo yon sa ating gamot. Walang masamang epekto to sa kanya basta tama ang pagkuha. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi ni Lolo. Agad kong kinausap si Mang Dante tungkol sa kailangan naming gawin. Mang Dante, sabi ng lolo ko, kailangan lang naman pala natin ng isang patak ng dugo mo. Walang masamang mangyayari sa'yo. Pwede mo ba kaming tulungan? Isang patak ng dugo? Abay, oo naman. Sige Elias, kung yan ang kailangan, handa akong tumulong. Kung ano man ang makakapagpagaling kay Marta gagawin ko. Maingat naming kinuhanan ng dugo si Mang Dante. Pagkatapos makuha ang kailangan, sinimulan ko na ang paghalo-halo ng gamot ayon sa sinabi ng lolo. Sa loob ng isang araw, handa na ang gamot. Dala ang pag-asang ito ang magiging lunas sa sakit ni Marta. Bumalik ako sa ospital, dala ang gamot. Ipinakita ko kay Marta kung paano namin nakuha ang dugo nang walang nasaktan. Mahal, nandito na yung gamot oh. Naayos na namin ang lahat. Sana ito na makapagpapagaling sa iyo. Elias, salamat sa lahat ng effort mo. Alam kong hindi ito naging madali. Pero sobrang thankful ako at nandito ka sa tabi ko sa mga panahong ito. Pagkatapos uminom ni Marta ng gamot, lahat kami ay nag-aabang at umaasa na ito na nga ang magdadala ng kagalingan. Unti-unting bumuti ang pakiramdam ni Marta. Naramdaman niyang nabawasan ang sakit na nararamdaman niya. Habang unti-unting bumubuti ang kalagayan ni Marta dahil sa bagong gamot, may bagong problema na namang lumitaw. Sa baryo kung saan kami panandaliang tumira, nagsimulang mag-usap-usap ang mga aswang tungkol sa akin. Kumakalat ang balita na ako ay isang albularyo na may kinalaman sa pagkamatay ng ilan sa kanilang kasamahan. Lumaki ang kanilang galit at paghihiganti ang kanilang nasa isip. Hanggang sa umabot ito sa punto na gusto nilang gantihan pati si Marta. Isang gabi, matapos aming maiuwi na si Marta galing sa ospital, makaraan ng ilang araw, isang gabi habang kami ni Marta ay magkasamang nagpapahinga sa aming tahanan, dumating si Mang Dante na may balita. Elias, kailangan mo malaman ito. Plano ng mga aswang na umatake. Nalaman nilang tungkol sa pagiging albularyo mo at ang pagkakasangkot mo sa pagpatay sa ilan sa kanila. Si Marta ang target nila para makaganti. Nabigla ako at nabahala sa balitang ito. Alam kong kailangan kong kumilos kagad para maprotektahan si Marta. Salamat Mang Dante sa balita. Kailangan natin maganda. Hindi natin pwedeng hayaang madamay si Marta dito. Nagdesisyon ako na kumonsulta sa mga lokal na albularyo at mga pinuno ng komunidad para humingi ng tulong at suporta. Nag-organize kami ng mga meeting para makabuo ng plano sa pagprotekta kay Marta at sa aming tahanan laban sa posibleng pag-atake ng mga aswang. Kailangan natin magtulungan para maprotektahan ang ating komunidad at ang ating mga mahal sa buhay. Hindi natin pwedeng hayaan ang galit at magdulot pa ng mas maraming karahasan. Sa tulong ni Mang Dante at iba pang albularyo, naglagay kami ng mga proteksyon at barikada sa paligid ng aming bahay. Gumamit din kami ng mga ritual at anting-anting para magdagdag ng proteksyon. Nang sumunod na mga gabi, may tangkang pag-atake nga mula sa mga aswang. Pero dahil sa mga paghahandang ginawa namin, hindi sila nagtagumpay. Ang mga proteksyon at barikada ay epektibong nagsilbing depensa laban sa kanila. Mukhang ligtas na muna tayo ngayon. Pero kailangan natin manatiling alerto. Hindi natin alam kung kailan sila susubok ulit. Lubos akong nagpapasalamat kay Mang Dante at sa iba pang tumulong. Naging mas mapagbantay ako
at laging handa para sa anumang maaaring mangyari. Salamat sa inyong lahat. Dahil sa inyo, ligtas kami ni Marta. Pero alam kong hindi pa tapos ang laban na ito. Patuloy tayong magtulungan at magiging matatag para sa kapakanan ng ating komunidad. Kahit may mga banta, nagpatuloy ang buhay namin ni Marta. Nagkaroon rin ng pagkakataon na mag-usap ang mag-ama. Humingi ng tawad si Mang Dante kay Marta sa kanilang nagawa. Siya ay nanikluhod at nagsisi sa kanyang ginawa na pagpapaampon kay Marta. At dahil naman sa pagbibigay ng dugo ni Mang Dante kay Marta, buong pusong tinanggap nito ang paghingi ng tawad ng kanyang ama. Maganda na sana ang nangyayari, ngunit isang araw nakuha ng mga aswang si Pio. Nung nalaman namin ni Mang Dante na dinukot ng mga aswang si Pio bilang bahagi ng kanilang paghiganti, agad kaming kumilos para iligtas siya. Mang Dante, di natin pwedeng hayaan na nasa panganib si Pio. Kilala mo ang mga lugar na pinupuntahan ng mga aswang, di ba? Kailangan natin magtulungan para mailigtas siya. Tama ka, Elias. Alam ko ang ilang lugar na pwedeng pagdalhan kay Pio. Mag-ingat tayo. Malakas ang mga aswang pero mas malakas ang hangarin natin na iligtas ang kapatid mo. Armado ng mga anting-anting at iba pang proteksyon, nagtungo kami ni Mang Dante sa baryo kung saan sa tingin namin ay dinala si Pio. Pagdating namin, agad kaming sinalubong ng mga nagbabantay na aswang. Ramdam ang tensyon at puno ng panganib ang hangin. Ibalik niyo si Pio! Wala siyang kasalanan sa mga nangyari. Huwag niyong idamay ang mga wala kinalaman sa galit niyo. Kung laban ang gusto niyo, handa kami. Pero mas mabuti kung mapayapa nating malulutas ang problemang ito. Ang mga aswang, bagamat tanda rin sa posibleng labanan, ay nagsimulang mag-atubili nang makita nilang handa at malakas ang depensa namin ni Mang Dante. Ang kanilang pinuno na may hawak kay Pio ay nagpasyang magsalita. Nakikita namin ang inyong lakas at ang inyong determinasyon. Hindi namin gusto ng walang katapusang digmaan sa inyo. Pinakawalan nila si Pio na medyo nangihina at walang malalang pinsala. Agad siyang nilapitan at niyakap namin ni Mang Dante. Salamat kuya, Mang Dante. Akala ko hindi na ako makakalabas doon. Natatakot ako pero alam kong darating kayo para sa akin. Aba, himala. Kuya na ang tawag mo sa akin, hindi na te ha. Pero sa totoo lang naman hindi ka namin pababayaan, Pio. Pamilya tayo, di ba? Tama. Kailangan natin bumalik sa baryo at palakasin pa ang depensa natin. Hindi natin alam kung ano pa ang mga plano ng mga aswang. Pagbalik namin sa baryo, mas nagkaisa at mas matatag kami. Yung nangyari ay nagtulak sa amin para mas pahigpitin pa ang seguridad at pagkakaisa sa komunidad. Nag-umpisa na ring mag-usap-usap at makipagnegosasyon ng baryo ng mga aswang at kami para iwasan ang karahasan sa future at maghanap ng mas mapayapang solusyon sa mga gusot. Nang bumalik si Pio, mas naging close pa kami at mas pinahalagaan namin ang bawat sandali ng kapayapaan at kaligtasan na tinamasa namin. Bawat araw, paalala sa amin kung gaano kahalaga ang magtulungan, magpakatatag at magmahalan. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy yung pag-uusap sa pagitan ng komunidad namin at ng mga aswang. Kahit na nag-uumpisa ito sa misunderstanding at tensyon, unti-unting nakita na magkabilang panig yung daan patungo sa pagkakasundo at kapayapaan. Salamat sa pagsisikap naming lahat, lalo na ni Mang Dante at ng mga lider ng aswang. Nakabuo kami ng kasunduan na layong protektahan ang parehong mga tao at aswang mula sa karahasan. Mahalaga na matutunan nating lahat na mabuhay ng magkasama sa kapayapaan. Yung pangunawa sa isa't isa, unang hakbang lang yun sa pagbuo ng mas matatag na komunidad. Tama ka, Elias. Marami kaming natutunan sa tapang at pagkakaisa ninyo. Handa rin kaming magbago at makipagtulungan para sa ikabubuti ng lahat. Dahil sa pagtutulungan ng mga aswang at tao, nabigyan ng bagong sigla ang baryo.
nagkaroon kami ng palitan ng kaalaman at kultura. Yung mga aswang, itinuro nila yung alam nila sa herbal na medisina. At kami naman, ipinakita namin ang mga teknolohiya at paraan namin sa sustainable farming. Dahil dito, nagbago na ang tingin ng marami sa mga aswang. Hindi na sila tinitingnan bilang banta, kundi bilang kapitbahay na may malaki ring ambag sa pag-unlad ng komunidad. At si Martha, tuluyan na siyang gumaling sa sakit niya. Salamat sa halamang gamot na may dagdag na sangkap mula sa kanyang tunay na ama, si Mang Dante. Lalo pang tumibay ang bond nila bilang mag-ama at buong saya niyang tinanggap ang kanyang bagong pamilya. Salamat sa lahat ng pagmamahal at suporta na binigay niyo sa akin, ha? Grabe, hindi ko ma-express kung gaano ko kasaya na makilala ko yung tunay kong ama at magkaroon ng chance na mabuhay pa sa mundong ito. Si Pio, naging tulay talaga siya sa pagitan ng mga komunidad. Ang galing niya sa pakikipag-ugnayan at yung kakayahan niyang magpatawad. Malaking tulong yon sa mga pagtitipon para mapanatili yung magandang samahan ng lahat. Isang magandang hapon, nakita-kita ang buong baryo kasama ang mga aswang para sa isang malaking party na simbolo ng kanilang bagong simula. Grabe, ang daming musika at sayawan. At isang bonggang fiesta kung saan nag-share ang lahat ng kanilang pagkain at kultura. Tingnan niyo to, ang ganda ng mararating natin pag nagtutulungan tayo, di ba? Bagong kabanata to para sa ating lahat. Ang baryo sobrang saya, puno ng tawanan, musika at yung sarap ng amoy ng pagkain habang nagdiriwang sila. Hindi lang basta pagkakasundo ang ipinagdiriwang nila, kundi pati na rin yung pagkakaibigan at pagkakaisa. Yung dating takot at hindi pagkakaintindihan, napalitan na ng tiwala at pag-asa. Yung pagdiriwang nila, naging simbolo talaga ng matibay nilang pangako sa isang mapayapa at masaganang future para sa kanilang lahat. Wakas. Pagdating ko sa baryo, agad kong naramdaman ang kakaibang aura.